Hindi ko alam pero parang nababati po. Story time. Tangina. O-order sana ako sa Shopee kasi kailangan ko ng item na to. Is nakita ko naman yung pangalan nila tsaka yung lugar nila kasi nga di ba naka-indicate na yun doon sa Shopee. Tapos sinearch ko sa Google. Tapos nag-chat din ako na meron silang physical store. At nag-play naman sila na nandun yung physical store mas malapit lang din sa amin. And nag-walk-in ako. Kasi nga kaysa mapunta ka sa Shopee at maghintay ka na totoong araw or 3 days, 2 days, di ba? Kasi ang bibili ko sana is voltmeter tsaka yung nut kasi meron sa Shopee store nila tsaka sa physical store nila, di ba? Kaysa maghintay ako kasi yung sira ng motor ko is titingnan ko kung magdi-discharge ko or nag-charge yung battery kaya kailangan ko ng voltmeter para pang may magpapaayos din sa akin, di ba? Kung nag-charge ba talaga yung battery nila may pang ano tayo kaysa ng multitester. Wala akong multitester kasi nga manual yung gamit ko, hindi siya digital. Ina pagpunta ko na windang ako sa presyo. Oh my god, ano bang pinagkaiba ng order ka sa Shopee or sa physical store? Diba dapat mas mura yung physical store nga kasi nga direct ka bumili. Pero putang nawindang ako, grabe. Yung orderin ko ng voltmeter na regular lang ata yun, hindi naman masyadong maganda yun. Putang ina, 250. Fuck. Dapat nag-check out na lang pala ako ng 880. Sayang yung 18. Tangina. 86 pesos tapos pag bumili ka sa kanila yung voltmeter mga 250. Hindi ko na mapangalanan yung store. Sana ma-check to ng mga DTI yung sa mga shop ng mga ganito. Imagine nag-walk-in ng airport ka tapos ganun yung presyo. Fuck. Ay nako, tinanong ko nga may mura pa dyan. Ito na talaga yung pinakamura. Murang inang poking inang check to ng mga BIR, DTI, yung inang yan kung saan nila kinukuha to. Although na binibili nila to sa mga may mga travel pa, pero kung ina sa Shopee iba yung presyo sa physical store nila. No, doon ako nagtataka. Buisit.